Rosalinda, ay amor, amor se tiene una razón para amar intensamente. Se descubre de repente que por ti late más fuerte el corazón. Ay, cuando nos llama la pasión, nos hallamos frente a frente para amarnos locamente y entregarnos sin reservas al amor. Ay, amor, quédate muy dentro. Aquí está tu Rosalinda para vivir en tus sueños. Ay, amor, que me estoy muriendo. Es esta tu Rosalinda que solo quiere tus besos. Ay, amor, aquí está tu Rosalinda para vivir en tus sueños. Toma mi alma, bebe mi cuerpo, que por tus besos me estoy muriendo. Ay, amor, es esta tu Rosalinda que solo quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda, ay amor. Ang akala ko naging masaya kayo nung sinabi ko na boyfriend ko na si Fernando Jose. Mahal mo ba ang lalaking yun? Ayaw niyo po ba akong mamahal? Gusto kong aminin bago mamatay. Ano bang sinasabi mo, Dolores? Isa sa 3 mong anak na babae ang hindi mo anak. Maraming inililihim si Mama. Hilig mo talagang mag-isip ng ganyan no? Alam ko naman at sanay na ako na hindi talaga nagkukwento si Mama. Sino? Si... Dolores, siya kaya yan. Si Rosalinda ba ang hindi ko tunay na anakan? Sumama ka sa bahay, Fedra. May kailangan akong ibigay sa'yo. Dahil ikaw ang panganay, sa'yo ko ibibigay itong iniwan sa akin. Ano ba yan? Binigay sa akin to ng mama mo. Ibinigay sa'yo ni Mama ang sulat na to? Oo, Fedra. Ang bili niya sa akin, dapat ibigay ko to sa rehabilitation center. Pero dahil kasi wala na siya, naisip ko tuloy na wag nang ibigay doon sa center. Kasi hindi naman na kailangan, di ba? Dapat ba ibigay ko na lang to doon? Hindi, teka lang. Ako nang bahala dito. Huwag ka nang mag-alala. Ako na magsasabi na namatay na si Mama. Kilala mo ba kung kanino ipapadala ang sulat na yan, Iha? Oo, kilala ko, Zoila. Ay, baka kamag-anak siya ng mama mo dahil magkapareha sila ng apelido. Ako nang bahala sa sulat. Ako nang bahala sa lahat. Hindi po ba kayo kakain, Papa? Kakain ako pag gusto ko. Ako nang bahala sa sarili ko. Ayaw niyo po bang humiga muna? Hindi mo kailangan sabihin kung anong kailangan kong gawin. Walang sino man sa inyo ang pwede magsabi kung anong dapat kong gawin. Ikaw, Beto, may gusto ka bang kainin? Ha? Beto, tignan mo sila. Kailangan mo silang intindihin, Lucy. Mas mahirap para sa kanya yung pagkamatay ni Mama kaysa sa atin. Siya yung kasama niya sa loob ng maraming taon. At ngayon, nawala na siya. Si Beto naman, alam mo na alaga siya ni Mama. Kaya makinig ka. Kakayanin natin to, okay? Ay, kung kakayanin ko lang, Rosalinda. Makinig ka sa akin. Tuloy lang ang buhay natin, Lucy, at lalabanan natin to. Kakayanin natin to. Kakayanin natin to. Soledad Romero, Juvenile Rehabilitation Center.
Kapatid siya ng mama ko. Pero laging sinasabi ni mama na nasa Mexico siya. Nasa kulungan pala siya. Magsisimula ka na bang magtrabaho, Lucy? Naghahanda na ako magmasa ng tinapay. Dapat madami akong ginagawa para hindi ko masyadong naiisip si Mama. Wala kasi akong klase bukas. Gagawa na lang ako ng tinapay tapos ibibenta ko sa kanto. Ay, tama ka nga, Rosalinda. Dapat tuloy-tuloy lang. Ako rin, Lucy. Ako rin, kailangan kong magbantay dun sa flower shop. Bantayan niyo muna ni Ate Fedra si Papa, maliwanag. Nako, sigurado ko magkukulong lang yun sa kwarto kasi ayaw naman niya ng kausap. Oo, tama ka naman siya. Paano naman yung boyfriend mo? Kailangan ko munang alamin kung paano siya hahanapin. Para sabihin itong nangyari. Gusto pa naman niya makilala si Mama. Hindi na sila nakita. Nandyan ka na ba, Pedra? Ay, saan ka ba nanggaling? Nasa labas ako kanina. Nasaan si Papa? Ay, nakakulong pa rin siya sa kwarto. Ate Fedra, dapat may gawin tayo. Kailangang ipaliwanag natin sa kanya na hindi dapat siya nagkukulong ng kwarto habang buhay dahil kay Mama. Kakausapin ko na siya ngayon. Pero ayaw niya nga tayong makita. Gustuhin niya akong makita. Pero bantayan mo siya, ha? Alam ko kung paano siya kausapin. Magpapahinga ka na ba? Magbabantay ako. Kahapon kasi hindi ako nakapagbantay. Sabi nila may dapat gawin doon. Puntahan ko na si Papa. Ate Fedra, sana maayos mo. Magkukulong ka na naman, Papa. Hindi mo to maiiwasan, Papa. Wala na si Mama at kailangan natin lahat tanggapin to. Malalagpasan rin natin lahat ang nangyari. Lumabas ka na ngayon sa kwarto na to. Ayoko, pabayaan mo ko! Sino ba ang girlfriend ni Fernando Jose, Señora Valeria? Kilala mo ba siya? Hindi. Wala akong kaalam-alam. Hindi ko maisip kung sino sa kanila. Maraming nakadate si Fernando Jose. Pero hindi siya nagpakita sa kahit sino sa kanila ng motibo na gusto rin niya. Nagtataka lang naman ako kung bakit kailangan niyang itago sa'yo na may karelasyon siya. Tama naman ako, di ba? Tama ka. Tama ka, Berta. Tama ka naman talaga. Mga chismis pa naman na tulad ng ganitong eksena mabilis kumalat. At saka sigurado akong alam ng pamilya ng babae na yun na may nanligaw sa kanya. Kaya hindi ba dapat sinabihan kanila? Kung pareho namin ang estado sa buhay yung babae. At saka kung kilala ako ng pamilya nila. Oo, Señora Valeria. Napaisip lang naman ako. Sa ngayon may naiisip ako. Anong iniisip mo, Señora? Kung talagang nag-iingat si Fernando Jose, isa lang ang pwedeng maging rason kaya hindi niya pinaalam sa akin ang lahat. Baka alam niya na hindi ko matatanggap ang karelasyon niya. Kaya tinatago na lang niya at hindi pinakilala. Alam niya sa sarili niya na hindi ko matatanggap ang babae na yon. Bumangon ka na, Papa. Ang tigas naman ng ulo mo. Huwag mo akong pakialaman! Bitiwan mo ako. Umalis ka na! Nakikiusap na ako sa'yo dahil kailangan ka na ng mga anak mo. Hindi kita tunay na anak! Wala akong gusto malaman sa'yo.